breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist Church and Born Again Church mga kapatid, sa topic na patutunayan ng ating affirmative na umiiral na ang 10 utos bago palalangin ng Diyos si Eva at Adan mga kapatid. Again, ang ating topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na umiiral na ang 10 utos bago palalangin ng Diyos si Eva at Adan. So sa ating setup ng debate, 10 minutes presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. At meron tayong 5 minutes na final conclusion mga kapatid. Mauna ang negative, mahuli ang ating affirmative. Sa ating rules, rule number 1, yung ating 10 seconds. Rule number 2, pili muna, categorical. Rule number 3, you can explain mga kapatid, 10 seconds kung wala doon ang sagot nyo. Rule number 4, sagutin ang tanong. Rule number 5,
doon lang magtanong sa inilatag ng katunggali sa first cross, pero doon sa rebuttal pwede na kayo magtanong na kahit ano. Rule number 6, to warning lang yung ibibigay ko. Add and minus lang yan sa time. Rule number 7, isang objection lang, isang clarification lang, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no physical attack. Pag sinabi kong physical, yung pag-describe ng itsura. At syempre, yung mga pagmumura. Kasama din doon yung ating rules sa platform. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko, hindi ko papayagang maitanong yan. Rule number 10, meron akong kapangyarihang magtakda ng mga bagong alituntunin na hindi nakasulat or nakikita nyo sa inyong screen, mga kapatid. Ayan. So, ako nga pala si Rasha Vista, mga kapatid. Ako ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth. At ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa gabi na ito. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Sumasang-ayon po, Mr. Moderator. At sumasang-ayon din ba ang ating negatibo? Yes, sumasang-ayon. Okay, yun yung ating kumpirmasyon, mga kapatid. Pero bago natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa ating audience. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Happy midweek po sa ating lahat, mga kapatid namin, na mga Adventist, at isang mapagpalang gabi sa lahat ng ating mga kaibigang tagalabas, no? At kayo po ay tumutunghay ngayon sa Rasha TV, at ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, isang ordinaryong kaanib at layman ng ating church, ay tatayo po sa panig ng Diyos sa proposisyon na patutunayan natin na umiiral na ang 10 utos na lubos na kinaiinisan ni Satanas laban sa Diyos bago pa umiral ang paglalang, no? Bago pa dalangin ng tao ay naroroon na, umiiral na ang 10 utos. No, hindi po 'yan nagsimula sa Sinai. Yan po ang ating patutunayan po sa gabing ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon at nawa kayo nasa maayos na kalagay. Okay, syempre dito din tayo sa tututol. Pakilala ka, Pastor. Purihin po ang Diyos at tayo po ay nagpapasalamat na meron po tayong mga panibago na tatalakayin at pag-uusapan, no, tungkol po sa umiiral na ba ang 10 utos bago pa kay Eva at kay Adan. Kaya sa mga nakikinig at kay Rasha at sa lahat po ng naririto, nakikiisa po sa amin, magandang gabi sa inyong lahat. Nawa ay magkaroon tayo ng kaunawaan tungkol sa isang issue na napakahirap pero ang totoo napakadali po nito. Thank you. Okay, mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes si Brother Denmar Santiago ng SDA. Time start now, bro. Okay, so mga kapatid, isang mapagpalang gabi po muli and happy midweek sa ating lahat ng mga Adventist. No po? So, mga kapatid, alam naman po natin na ang 10 utos ay hindi po nagsimula sa Sinai gaya ng pinapaniwalaan ng maraming evangelical o mga born agains, no? Mga born agains, no? At ito po, ang 10 utos ay siyang gagamitin ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Ito ang basihan ng Diyos sa paghuhukom sa tao. Ito ang kanyang pamantayan kung isang tao ay gumawa ng mabuti o masama sa kanyang harapan. Ating pong babasahin ang una nating patunay dito po sa talata ng Santiago 2:12. Ganito po ang ating mababasa. Gayon ang inyong salitain, gayon ang inyong gawin, na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. So ang tawag niya ay huhukuman, huhukuman ng kautusan. So ang gagamitin ng Panginoon na pamantayan ay ang kautusan. Ngayon, mga kapatid, yung kautusan
na gagamiting kahatulan ng Diyos sa tao. Ito po ay patibayan ng luklukan ng Diyos sa langit. Alam niyo po ba yon? Ito po, basahin po natin. Awit 89, verse 14. Katwiran at kahatulan. Ano yung kahatulan? Kautusan. No? Ay patibayan ng iyong luklukan, kagandahang loob at katotohanan, nagpapauna sa kanyang muka. So maliwanag din pinahayag sa atin ang kautusan pala ay umiiral na bago ang Sinai. At siyang patibayan ng luklukan ng Panginoon. Kaya kung nais nating alisin sa langit ang Panginoon, ay dapat nating alisin din ang 10 utos. Gaya ng gagawin ng ating kausap ngayong gabi. No? Kanyang aalisin, hihilahin sa trono ang Diyos na makapangyarihan sa lahat mula sa langit. No? So maliwanag, mga kapatid, pagkapahalimbawa, sinabi pa ni Apostol Pablo, dito po sa Roma, sa talata po ng 5, ang versikulo 18, ganito sabi, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng tao sa pagdurusa, gayon din sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob na walang bayad na dumating sa lahat ng tao sa ikaaring ganap sa buhay. No? Ano pa? Yung paglabag na iyan, ang sabi dito sa talata, kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway. Paano po malalaman ng isang tao kung siya ay sumusuway? Ganito po ang sagot naman ng Biblia. Dito po sa unang Juan, unang Juan 3:4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Kaya naman po, nung magkasala si Eva at Adan, sila ay lumabag sa kautusan. No? Yun po, maliwanag po yun, ha? Sila po ay lumabag sa kautusan. No? Kaya dito, mga kapatid, ang kautusan ay maliwanag na umiiral na bago pa kay Eva at Adan. Bakit? Dahil katulad ni Cain, siya'y nagkasala sa pagpatay sa kanyang kapatid. Kung wala pong kautusan, ay hindi po malalaman ng isang tao ang kanyang kasalanan. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, ang kautusan, kung hindi ko nakilala ito, hindi ko makikilala ang aking kasalanan. Ito niya yung tagapagturo natin kay Kristo na kinakailangan natin na masunod ang requirement na perpektong pagsunod sa kautusan upang tayo'y hindi magkasala at hindi magkaroon ng kapahamakan. No? Ayan. Ngayon, ang tanong naman natin, talaga bang ang kautusan ay singlikas ng Diyos? Ito po sabi, pakinggan po ninyo ang sabi ng Biblia. Ang kautusan ba ay walang hanggan? Ito po sabi ng banal na kasulatan. Basahin natin. Bago yan yung aking binabanggit, Roma 7:7, sabi diyan, ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan. Huwag naman mangyari datapwan. Hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman kung hindi sinasabi ng kautusang huwag kang mananakim. Sa madaling salita, sa pumutos ay basihan na ng Diyos sa moralidad, at pagtuturo sa atin kung paano maging mabuti, sakdal at banal. Ayan. So ngayon, yung utos ba, ito yung tinatanong natin kanina, ang utos ba ng Diyos ay walang hanggan? Yes, ang utos ng Diyos ay walang hanggan. Ayon po yan sa awit 119. Katulad ng Diyos, ang kautusan ay ito po ay kasing likas o kasing walang hanggan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ano ba ang katuparan
ng pag-ibig. Di ba ang katuparan ng kautusan ay pag-ibig. No? Kaya po naroon na ang kautusan bago pa kay Eva at Adan. So napakarami po natin patotoo, no, na ating ginamit sa debating ito sa unang pagtatayo pa lamang. No? Ano pa? Ano ba yung tungkulin ng tao? Bakit siya nilalang ng Diyos? O ito sabi, no? Ecclesiastes 12, talatang 13, ganito sabi. Ito ang wakas ng bagay. No? O, lahat ay narinig. Ikaw, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. O, yun. Da? Ibig sabihin, nung nilalang ng Diyos ang tao, ang kanyang layunin ay ano? Ang kanyang layunin ay sundin ng tao ang kanyang kautusan. No, kaya naman po sa bahaging ito, talagang napatutunayan po natin na ang 10 utos ay umiiral na sa panahon pa bago palalangin ang sanglibutan o bago pa ang paglalang, no? Ano patunay ni Juan? Unang Juan 5:3, ganito sabi. Sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos o pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Paano mai-express ni Eva at Adan ang pag-ibig nila sa Diyos? Ang sabi ni Juan, sabi dito, no? Ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. Ang madaling salita, ang katuparan ng kautusan ay pag-ibig. At ang pag-ibig ay yan po ay umiiral na bago pa ang paglalang. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. So, paano ma-express ni Adan at ni Eva ang kanilang pag-ibig sa Diyos kung hindi sila tutupad sa kautusan? Kaya naman, ang sabi ni Hosea dito sa 1:7, no? Ngunit sila, Hosea 6:7, ngunit sila gaya ni Adan, sumalangsang sa tipan. Ano ba yung tipan? Exodus chapter 34, no? Isinulat, ang walang hanggang tipan sa 2 tapyas sa bato, ang 10 utos. Ayun naman pala no? Ang sinalangsang ni Adan ay yung tipan. Anong tipan? 10 utos. Kaya maliwanag sa unang pagtayo ng apermatibo, na itayo po paksa na patutunayan natin na ang 10 utos ay umiiral na bago pa nalangin si Eva at Adan. Yan po, at maraming salamat kapatid Arasha. So, dako tayo sa unang pagtatanong ni Pastor. 7 minutes, your time start now, Pastor Sendo. Yeah, oo. So, ang unang tanong ko ay ano ba ang matibay na dahilan mo kung bakit umiiral na ang 10 utos bago pa kay Eva at kay Adan? Anong pinakamatibay na dahilan mo? Lahat po ng aking binanggit. Pero kung pipili po tayo ng isa, papipiliin ninyo ko, gaya ko ng sinasabi ng awit 89 verse 14, ang kahatulan o yung kautusan na ginamit sa paghatol sa tao ay patibayan ng luklukan ng Diyos. Sa madaling salita, pagka inalis nyo kautusan, aalisin nyo din ang Diyos sa kanyang luklukan. Yun po ang aking sagot. Pakiulat nga yung talata. Awit 89 verse 14. Ang talata pong ito ay nagpapatunay na yung kautusan na ginamit bilang panghatol o tinawag na kahatulan ay patibayan ng luklukan ng Diyos.
Kaya kung alisin niyo po sa putos, aalisin niyo ang Diyos sa kanyang luklukan. Next question. Next question. Babasahin ko po yung awit 89:14. Ang sabi rito, righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you. May narinig ka ba ang law doon sa binasa ko? Sa iyong pinakamatibay na sandigan ng iyong katwiran tungkol sa nauna na ang Diyos dahil luklukan niya. May narinig kang law doon sa binasa mo na tinalakay mo na pinakamatibay na dahilan mo, no? Psalms 89:14. Meron ka narinig na law o wala? Yes, meron. No? Meron. Behind the text. Yeah. Ulitin ko. Meron daw siya narinig, sabi mo meron ka narinig, uulitin ko. Okay? Pinakamatibay mong dahilan na Diyos luklukan niya, yung kautusan, ang sabi ng Psalms 89:14 na binanggit mo, righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you. May narinig ka bang law? Yes, meron. Behind the Mr. text. Moderator, Objection. Objection mo na. Wait lang. Ko may narinig na law. Nagbasa po ako eh. Mayroon daw siya narinig na law. Wait lang, Pastor. So, dito tayo sa objection. Una kong nadinig si Denmar, tapos si Pastor Rosendo ha. Talagang sabihin mo yung objection, Pastor. Sige. Objection ko, Mr. Moderator. Nagbabat in siya. May 20 seconds ako to explain. Okay. Pastor, meron ka bang counter objection doon? Kasama na din yung ano mo? Counter objection. Sige. Nagbasa ako, tinanong ko kung may law siya narinig sa binasa ko, meron daw. Okay. Mr. Moderator, meron ba kayong narinig na law? Okay, so ganito yung hatol natin. Unang-una, yung sa objection ni Brother Denmar, ang sagot niya doon ay meron at tama, nadinig ko yun. Now, dito naman kay Pastor Rosendo, huwag niyo akong tanungin, Pastor, kasi hindi ako kasali sa debate ninyo. However, kahit pa nagsasabi ng totoo si Denmar or nagsisinungaling dito sa kanyang sinabi na meron, ay tinatanggap ko yan as a valid answer. So, Denmar, 20 seconds, meron. Okay, Your time start now, bro. Yes, meron. Behind the text. No, sa context, between the lines, mababasa natin ang law. Dahil ang sabi sa Tagalog diyan, kahatulan, no? Yung kahatulan, yung word na kahatulan, ang ibig sabihin niyan, yung kautusan na ginamit na panghatol ng Diyos, next question. Yun ang naging pamantayan niya bilang... Next question. Sinabi mo kahatulan, ang English noon, justice. Justice. Yung justice ba at saka law, pareho ang meaning according to the dictionary? Pagka according to dictionary, no. Pero pagdating sa Bible, yes. Dahil ang kautusan, ang siyang gagamitin ng Diyos para humatol sa atin. No? Dito po yan sa Ecclesiastes 12 hanggang 13. No? Babasahin po natin, 12 hanggang 13, maliwanag naman po dito eh. Ang sabi diyan, no? Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito buong katungkulan ng tao. Ay, sayang. Yeah, next question. Okay. Naunawaan mo ba na ang ating pinag-uusapan before Adam and Eve at hindi nakasama yung kay Moses? Hindi na natin dapat pag-usapan pa yung kay Pablo at sa ibang mga talata kasi hindi na yon naaayon. Kaya doon sa iyong tinalakay na pinatunayan mo na before Abraham and Moses. Accepted mo ba yon? Hindi nakasama yon? Hindi ko po accepted. Bakit? Because we Adventists are people of the book. We base our doctrines on the book. What is that book? The Bible. From Old and New Testament, we uphold our doctrines in the Bible. Hindi lang sa isang talata, kundi sa buong libro.
Okay, so nauunawaan mo ba talaga ang pinag-uusapan natin tungkol sa ating proposition? Yes or no? Yes, dahil ako nga nagbigay niyan eh. Ikaw ang hindi nakakaintindi na ang kautusan ay ginamit bilang panghatol sa tao. No? Kaya nga po nakasaad dyan, ang kahatulan ay patibayan ng kanyang luklukan. Sa madaling salita, gagamitin pamantayan ng Diyos ang kautusan. O, doon pa lang sa umpisa, hindi mo na malalaman na nagkasala si Cain kung next question. Next question. Time na, Okay. 7 minutes time. Ano po tayo na? Time na, Okay. time. Okay, Okay, so na next question. Okay. Okay. So diyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. At syempre dako tayo sa first negative stand ni Pastor Rosendo. Pastor, your time start now. Yeah. Pupunta ako dito sa aming pinag-uusapan. Kaya ako siya tinanong na hindi niya gaano nauunawaan yung proposition niya kasi mukhang nalayo siya ng pakapagpahayag. Tinanong ko siya anong pinakamatibay na dahilan na mapapatunay mo na bago pa nilalang si Eva at si Adan, may 10 utos na. So pinakamatibay daw niya ay itong Psalms 89:14. Nung binasa ko yung Psalms 49:18, wala nakasulat dito na luklukan ng Diyos ang kautusan. So nangangahulugan, bagsak na yung kanyang itinatayo. Wala na siya ibang matibay pa, yun ang pinakamatibay na poste niya. Iisa lang ang poste niya na naitayo, giba na. Nung tinanong ko, may narinig ka ba? Nagdahilan siya. Ibig sabihin, di siya nagsabi ng totoo. Kasi narinig, sabi ko kung may narinig siya, meron daw. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi siya nagsasabi ng totoo. May narinig daw siya, pero wala naman talaga siyang narinig na law at luklukan. Okay? So sa lahat ng binanggit niya ng mga talata, 6 na talata, binilang ko bawat isang talata, puro law. Time is 6, 24 law. Wala akong narinig na pangalan ni Jesus. Okay? Yung nagbigay ng law. Ang pinakamahalaga, hindi ang law. So bagsak na siya kagad doon. Wala na siya magagamit pang talata dahil yun na tinanong kong pinakamatibay niya. Ibig sabihin, ano pang ilalano niya rito na talata, hindi na matibay yun. Okay? Weakest link, yung pinakamatibay niya, pinakamahina. Kaya, ayan maliwanag yun. Tinanong ko, sabi niya, kahatulan Tinanong ko na naman, pareho ba yung justice, kahatulan at saka law? Abay, sabi na naman niya, pareho daw. Ano ba naman usapan ito? Pag ganitong usapan natin, talaga wala tayong pupuntahan. Hindi tayo matututo ng tama. Kung titingnan natin sa aking presentation, unang-una, okay, gagamitin ko yung talatang yon. Okay? Kung saan ko giniba, yun din ang gagamitin ko sa kanyang panggiba, yung pinakamatibay niyang talata. Ito ang sabi, righteousness and justice, Psalms 89:14, are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you. Ano ang sabi? Love and faithfulness go before you. Ibig sabihin, mas una yung pag-ibig, kesa sa righteousness, kesa justice, o kesa sa law. Ang kanya itinaas law, hindi pag-ibig Bagamat kumukul siya ng konti sa pag-ibig, labas naman. Sa usapan, nangangahulugan, sa talatang binanggit niya, ang nauuna talaga sa Diyos, pag-ibig, hindi 10 commandments, hindi law. Hindi yun ang inatitatag ng Diyos na 10 commandments ang una niyang inuna, kung hindi pag-ibig. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.
Ba't sinabi natin pag-ibig? Sapagkat ang Diyos, sabi nga ganon, ay nag-iisa siya, Trinity, merong pag-ibig doon. Hindi kailangan ng Trinity na sila magbibigayan ng law. Dahil hindi sa kanila yung law. Ang law is for humanity. Hindi, Hindi doon sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, hindi niya kailangan ng law. He is righteous. He is justice, just, At saka faithful, ang kailangan love. So mali na yung law niya against love. Pag-ibig ang nauuna. Bakit? Kung nag-iisa ang Diyos, pag-ibig ang niya kasama, because God is a God of love. Una siya Ano kailangan ng law sa kanya? Ano pa iiral nilang law sa kanilang tatlo bilang Diyos? Kundi nag-iibigan sila. At doon nakabase kung ano man, sabing ganon sa pag-ibig. Kaya kung titingnan natin, ay nature ng Diyos ang pag-ibig. Hindi law ang kanyang nature. Kung sasabihin natin, the nature of God is law, well, tinalo mo yung love. Pangalawa, it is not only love, but grace. Ayan, pag-ibig. Why? Sabi ko nga, ang lawgiver si Jesus Christ. Si Jesus Christ dapat itaas natin. At siya yung nagbigay ng pag-ibig. At ang pag-ibig na uuwi to sa biyaya. Grace. Kaya nauna pa yung grace kaysa sa law. Bago pa yung law, bago yung 10 Commandments na umiral sa isipan ng Diyos, being an omniscient God, okay, nauna sa Kanya yung tinatawag na biyaya, grace, love and grace. Hindi law. Hindi law. Tanggalin mo na din, sa isipan mo yung law kasi. Ang una nasa isip ng Diyos, hindi law. Wala sa Kanya yon, hindi umiiral. Unang-una, love. Kaya yung ginawa niya si Eva at si Adan, na unang inibig niya si Eva at si Adan, bago niya ibinigay na huwag kakakain. Pero walang binigay na 10 Commandments kay Eva at kay Adan. Hindi pa applicable yun. Kasi ang paggagawa ng law ng Diyos, it depends upon yung nature ng action ng men. Yan. Kaya yung walang ganoon, Kaya kung papansinin natin dito, ay yung tinatawag na si Abraham, biyaya ang tinanggap niya. Si Eva at si Adan, pag-ibig muna ang nauna sa kanila, hindi law. Inibig muna ng Diyos si Eva at si Adan bago ibinigay, huwag kang kakain ng anuman dito. And that's not the 10 Commandments. Walang sinabi rin na 10 Commandments yun. Huwag. Utos yun. Pero hindi yung 10 Commandments. Ano ba yung nakalagay sa 10 Commandments na huwag? Huwag ka kakain. Nasa 10 Commandments ba yun? Huwag ka kakain? Huwag ka magkakaroon ng Diyos. Huwag ka magkakaroon na gagawa ng ibang larawan. Gagamitin pangalan ng Diyos. Huwag ka galang mo yung Sabat, galang magulang mo, huwag kang papatay, huwag kang makakalunya, huwag ka magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. Wala naman sinabi ron kung available na kay Eva at kay Adan yun, na law, asan doon sa 10 Commandments? Yung sinabi ng Diyos, huwag kakain. Meron palang 10 Commandments, pero hanapin mo. Saan sa 10 Commandments huwag kakain? Tungkol sa pagkain. Saan nakasulat sa 10 Commandments yan? Hindi. Pag-ibig. Inibig niya. Kaya kahit na sila nagkasala, nalabag nila yon, hindi yung 10 Commandments, kung hindi yung unang utos ng Diyos, ganon pa rin, biniyayaan sila ng Diyos. Tinakpan sila
ang tinatawag yung kanilang kasalanan ng balat ng hayop, dugo. No? Kaya yun ay pag-ibig pa rin. Oh. Ngayon, anong ginawa ng Diyos pag-ibig? Bagamat nagkasala ang tao, hindi batas ang pinairal niya pag-ibig. Naparito si Jesus, hindi niya dala yung batas. Hindi niya dala yung 10 Commandments nung naparito ang Panginoong Jesucristo. Ang dala niya ay pag-ibig. Sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, isipan, at ano, mahalin mo yung kapwa, pag-ibig. Yun ang batas, hindi yung 10 Commandments. Kaya biyaya. Kaya nga yan, nakalagay ko lagi doon sa Commandments, hindi biyaya pinangangaral nyo eh. Hindi ebanghelyo eh. Hindi si Jesus eh. Ipangaral mo kasi si Jesus para matutunan mo na wala na tayo. Bakit tinanggal ni Jesus Christ, hindi niya na ipinangaral ang 10 utos sa atin? Hindi na eh. Pag-ibig na pinangaral niya eh. Bakit? Sapagkat sa una pa lang, nang lalang ng Diyos ang lahat na nilikha, pag-ibig na umiiral, biyaya na umiiral. Binalik niya lang yung pag-ibig. Binalik niya yung biyaya. At tayo ngayon nasa pag-ibig, nasa biyaya, inalis niya ang batas. Kaya hindi yung batas. Hindi yung batas. Pag-ibig at biyaya. Kayo, pinipilit nyo pa rin, ayun na nauna sa Diyos sa langit. Thank you. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang negative presentation ng ating negative. Dako tayo sa cross naman ng ating affirmative. Okay. Brother Den, your time start now. Okay, unang tanong. Okay, gaano kayo ka-sure na hindi itinuro ni Kristo ang 10 utos? Sinabi ng Biblia, ang utos, sabi niyang ganon, hindi ako naparito para i-destroy ang law and the prophets, but to fulfill it, sabi niyang ganon. Pero may hangganan yon ng kautusan, hanggang doon lang, kay Juan, sabi ng Biblia. Ngayon, biyaya na at pag-ibig. Binalik niya yung sa heaven. Okay, next question. So, original. So, sure ka talaga na hindi itinuro ni Jesus sa 10 utos? Sure ka talaga? Yes or no? Hindi ko sinabing hindi tinuro. Ang sabi ko na hindi niya dinestroy. Kung hindi sabi niya, ginanap niya. Okay? Okay. So, binabawi mo na kanina yung sinabi mo sa iyong presentation na hindi itinuro ni Jesus sa 10 utos, kundi biyaya na. Binabawi mo na ba yun? Yes or no? Wala akong sinabi yun. No. Okay. Ang sinabi ko, hindi niya dinestroy, sinunod niya pa nga. Siyempre, tinuro niya. Pero, may hangganan yon, binalik niya from heaven yung love at saka grace na original na itinuro ni Jesus. Okay, next question. Okay, next question. Okay. Susunod yung tanong, ano? Ang topic natin, patutunayan ko na si Eva at Adan, umiiral na bago pa dalangin si Eva at Adan ang 10 utos. Tanong, Pastor Rosendo. Ito po ang tanong ko. Paano po nagkasala si Cain ng pagpatay sa kanyang kapatid na si Abel kung hindi pa po umiiral ang 10 utos? Well, ang pinag-uusapan natin kay Eva at kay Adan. Pero kung pag-uusapan natin outside Eva at Adan, ang iyong proposition Eva at Adan lang eh. Ba't ka lumalayo? Doon ka lang kay Eva at kay Adan, magkalalabas sa mo. Ikaw na nagbigay ng boundaries Eva at Adan. Ngayon, lalabas ka sa boundary mo. Ulitin ko ang tanong. Ulitin ko ang tanong. Eto, ulitin ko ha. Nagkasala ba si Cain ng pagpatay sa kanyang kapatid na si Abel noong sila ay nagkandog
at siya'y nainggit, pinatay niya ang kanyang kapatid. Yes or no? Yes, pero pinag-uusapan natin Eva at Adan. Sabi ko, outside from Eva at Adan, kung Moses na Paul at outside na yon. Okay? Hindi na natin pinag-uusapan yon. Nandun lang tayo kay Eva at kay Adan. Kung nakano na yung kakautusan, nandun na o wala pa. Doon tayo, doon ka pupwesto. Lumalabas ka na naman eh. Next question. Ito son kong tanong. Ang katuparan ba ng kautusan ay pag-ibig ayon sa unang Juan 5:3? Tinatanggap mo ba yan? Yes or no? Pag-ibig muna, sabi ni Kristo. Na? Objection, Mr. Moderator. Time stop muna. Objection, affirmative. Mr. Moderator. Wait lang, Pastor. Ang objection ko po, categorical question, no? Tinatanggap niya ba na ang katuparan ng kautusan ay pag-ibig ayon kay Juan, unang Juan 5:3? Okay. Yes or Ayon no? kay Juan, Yes or no? sinagot yun. Pastor, mauna mo na daw No. yung yes or no. No, proceed, Pastor. No. Ha? Ang sabi ni Jesus doon, tinanong siya, kung ako'y mahal niyo, sabi, tuparin niyo yung aking utos. At ang utos na sinabi niya sa Matthew 22:37, pag-ibig, hindi 10. Hindi inaliberate ni Jesus Christ noong time na yon yung 10. Kung hindi, Okay, next question. Pastor Sendo, yung hindi ka magkaroon ng ibang Diyos, liban sa tunay na Diyos na nasa langit, yun ba ay pag-ibig sa Diyos? Yes or no? yes! Pag hindi ka magkaroon ng ibang Diyos, mag-ibig yon. At, ibig sabihin nun ay nauna yung pag-ibig sa Diyos, hindi yung kautusan. Okay. Saka lang dumating yung utos, pero naunang umibig ang Diyos sa tao bago nag-utos. Okay, next question. Yung huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya, huwag kang mag-imbot, no? At huwag ka sasaksi na hindi ka sinungalingan sa iyong kapwa. Ito pa, yung mga binanggit kong kautusan ay pag-ibig sa kapwa, yes or no? Ang kautusan na yan, sabi ko nga ganon, pag-ibig bago kautusan. At kung titingnan natin, kay Eva at kay Adan tayo. Objection. Sige, Mr. Objection. Ang objection ko po, categorical ang tanong. No, yung bang huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sasaksi na di ka sinungalingan sa iyong kapwa, at huwag kang mag-iimbot, no, yung ba ay pag-ibig sa kapwa, yes or no? Yes or no, Pastor? No! No, 20 Nauna seconds. yung pag-ibig bago kautusan, hindi yung kautusan bago pag-ibig. Gusto mo naman lagi mauna yung kautusan kaysa sa pag-ibig eh. Ayan nakikita mo, pinipilit mong alisin yung pag-ibig at ilagay mo yung kautusan mo. Huwag ganun. Pag-ibig na tayo kung paano kita inibig. Next question. Ibigin muna kita bago mo ko utusan. Next question. Okay, next question. Okay, next question. Yung bang huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, yun ba ay pag-ibig sa Diyos, yes or no? Nasusulat, yes. Pero ang pinag-uusapan natin dito sa Eva at si Adan, hindi sila gumawa ng larawan. Ang pinag-uusapan natin, boundary, Eva at Adan. Si Eva at si Adan, hindi gumawa ng larawan. Okay? Huwag ka lalabas doon sa iyong boundary na Eva at Adan. Naglagay ka ng boundary eh. Okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. At by the way, gusto ko lang i-shoutout, special shoutout to sa ating mga tropa na nandito. Siyempre, nandito si Brother Mark Umbao, isa po siyang oneness. Dito din kay Ruel Celebran ng Seventh-day Adventist. Bishop Ramon Leroy ng Born Again Church at Jose Vayre ng Seventh-day
Adventist Church, mga kapatid. Dito din tayo sa ating comment. Shoutout kay Pastor Rayan Puentes ng Baptist, mga kapatid. That is ignorance at its finest na tema, bro Rasha. Sabi niya. Excuse me. Sabi din ni Jared Almazora, Denmark, kumusta na balita ko? Nilayasan na kayo ni Bro Noel dahil sa ugali niyong walang pagmagandang loob. Shoutout din kay Arwin Maming Sergarino. Nasa Biblia, Denmark, ang pagbabago ng isip. Pag-isipan mo ng mabuti, lumayas ka dyan sa kinaniban mong relihiyon. Hindi yan sa Diyos. Tatag ng tao. Medyo mahaba yung comment niya. Shoutout sa iyo, bro. Shoutout kay Michael Velarde. Pwede ba ako magtanong, bro Rasha, kay Denmark Santiago, may mababasa ba na law sa panahon ni Eva at Adan? Shoutout din kay Gerald Sabala, sagupaan ng dalawang sulpot. Jumel Bungalos is watching siya. Kasama niya yung nasa Templar na GC. Isang malaking shoutout sa inyo. Nandyan sila Tatay Ben, nandyan sila Zach, nandyan din sila Kamar. Nandun lahat, mga kapatid. Natatawa ko kasi meron akong naiisip. Shoutout na lang. Si Ernesto, mga kapatid, Palcaldo, ang Apostolika Romana hindi mababasa sa Biblia. Ang iglesyang itinayo ni Kristo, ang Seventh-day Adventist Church. Kay si Kristo itinataguyod ni Ellen Goldwhite, ang tagapagtatag sa Seventh-day Adventist Church. Si Kristo ang founder sa Seventh-day Adventist Church. Siya ang nagpili kay Ellen Goldwhite. Shoutout din, mga kapatid, kay Felizardo Per Jr. Kawawa din pala kahit pastor na kung ganyan ang aral kung wala na ang 10 utos. Shoutout din kay Jessel Bello. Hahaha, nalalayo na sa presentation yung sagot. God bless po. Gerald Kundahan ng Iglesia ni Cristo, parehas mahina to. Ganyan, gaya ni Jared Almazora. Nagbabanggit kayo ng ibang pangalan, mga kapatid. Shoutout, mga kapatid. Peter Pindon, Rasha Vista, bukas na raw may debate kami ni Jared Almazora. Ay shoutout din kay Algener na unsa naman ning Earth. Shoutout din kay Al Ascura, kung may 10 utos na kay Cain, dapat hindi pinatay si Cain. Maliwanag na wala pang 10 utos. At shoutout din, mga kapatid, kay Jessel Bello, low kasi ang topic ng debate. Pwede palang ikumpara sa pag-ibig. Wala naman sa tema yun po. Yan. So, mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito. At shoutout kay Carlos Ortaliano. 10 utos daw pero may abortion. At shoutout din. Ito. So, mga kapatid, dako tayo sa rebuttal. Brother Denmark Santiago, yung mauuna pa din. Again, sa topic na patutunayan na umiral na ang 10 utos bago pa lalangin ng Diyos si Eva at Adan. Your time start now, bro. Okay, nakakatawa ito. Lalo pinatutunayan ni Pastor ang ating tindig. No, binasa niya yung Mateo 5:17, no, na hindi naparito si Jesus upang sirain ang kautusan. Sabi niya, sinunod ni Jesus. Itinuro pa ni Jesus. O, aba, paano nangyari yun? O, konting akbang na lang, sabadista ka na. Ayan po O, ano pa sabi niya? No? Kung ako'y inyong iniibig, sundin nyo ang aking mga utos. So, maliwanag para kay Pastor, no? Iibigin mo muna si Jesus bago ka sumunod. Tama yun. Yun po ang paniniwala ng Adventist. Sumampalataya ka muna sa Diyos bago ka sumunod. Hindi po kami sumusunod para maligtas, kundi sumusunod kami dahil matured Christian kami. Dahil kami sumampalataya sa Diyos. Tama yun. Wala po kayong nagiba doon. Paniniwala po namin yan. No? Ngayon, ito yung kanyang sinasabi, yung pag-ibig. Ano? Kanina ko pa po binabanggit yan, mga kapatid, yung pag-ibig na iyan. At alam kong yan po ang isasalpok niya. Tingnan po ninyo, tinutulan niya po itong talatang ito, yung unang Juan 5:3. Ang katuparan niya daw ng kautusan ay hindi pag-ibig. Sabi niya, no. Tinanong ko no. No? Basahin po natin kung tama yung kanyang sinabi. Unang Juan 5:3, sapagkat
ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. O, maliwanag na ang pag-ibig sa Diyos ay tuparin ang kanyang mga utos. Kaya maliwanag ang 10 utos, no? Nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Tingnan po ninyo. Mababasa po sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 ang ganito. At iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at buong kaluluwa at ng iyong buong pag-iisip. So ang kautusan, no, na sinasabi nilang 2 na lamang ay nandito sa Lumang Tipan. Hindi po ito bagong utos, kundi dati ng utos. No? Kaya dito rin sa Levitico 19, talatang 18, no? Huwag kayong maghigantihan. Huwag daw maghigantihan. No? Ayan, sabi diyan, kundi mag-ibigan kayo sa inyong mga sarili gaya ng inyong sarili, gaya ng inyong pag-ibig sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, no? So mag-ibigan kayo sa bawat isa. Opo, ito yung maliwanag, no, na hindi bagong utos. No? Hindi po ito bagong utos sapagkat sabi ni Juan, ikalawang Juan, 1:5, ngayon pinamamanhik ko sa iyo na ang sinusulat kong ito ay hindi sa bagong utos, kundi yung inyong tinanggap na noong simula pa lang. Na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Tinanggap na pala nila. So ito pala ay hindi pala bagong utos, kundi dati ng utos na kanilang tinanggap. So ang kautusan, siyang katuparan ng pag-ibig. No? Kaya maliwanag ho yun sa mga talatang binanggit natin kanina. No? Kaya dito, mga kapatid, sabi ni Pastor Rosendo, ang kautusan daw ay hanggang kay Juan na lang. Hindi po namin usapin ito. Kasi ang usapin namin kay Eva at Adan, hindi kay Juan. Pero sige, pagbigyan natin. Ano po ang hindi po napansin ni Pastor sa talata? Tingnan po ninyo ang talata. No? Ang sabi niya, hanggang kay Juan na lang. No? Ano ba yung hanggang kay Juan? Sabi dito sa Lucas 16:17, ngunit, no? Ngunit, lubang magaan pa ang mga wala, langit at lupa, kaysa mahulog ang isang kudlit ng kautusan. Kita po rin yung nakukontrahan. Sabi nyo hanggang kay Juan na lang. Dito hanggang mawala ang langit at lupa, hindi mawala ang kautusan. Sa madaling salita, anong kautusan ang binabanggit ni Jesus? Ito yung mga nakasulat sa aklat ng kautusan na kailangan niyang tuparin. Lucas 24 verse 44. No? Yun yung mga nakasulat sa awit, sa ketubim, sa ketubim, sa Torah, no? Sa nibim, no, yung mga prophecy tungkol sa kanya. Yun po ang binabanggit na hanggang kay Juan. Kaya po mali yung inyo sinasabi, no? Ngayon, ano pa yung kanyang pinagsasabi? No? Hindi daw itinataas ang Kristo pag nagtuturo ng kautusan. Yun, doon ka mali. No, bakit? Kasi nga, ang kautusan, ito babasahin po natin muli. Bakit ba mahalaga ang kautusan sa buhay ng isang Kristiyano? Ito nga po ay pamantayan ng Diyos, no? Ito ay pamantayan ng Diyos sa kanyang paghatol, no? Kaya naman sabi dito, no? Ito ito sabi dito. Basahin natin Okay, sabi dito sa ating Ito mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, no? Ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito. Babasahin natin, babasahin natin, mga kapatid, no? Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi niya makikilala ang kautusan, hindi niya makikilala ang kasalanan
kung walang kautusan. No? Ayan. So maliwanag, dito sa ating binabasa na sulat ni Apostol Pablo, na sabi niya, hindi ko sana makikilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. Roma 7:7. Kaya naman, ang kautusan ay tagapaghatid natin kay Kristo. Kasi kung malaman mo nga na hindi mo kayang perpektuhin ang kautusan at ikay magkasala, ikaw ay mabubulit sa impyerno. Yun nga lang, kaya naging tagapaghatid natin kay Kristo ang kautusan para yung kakulangan na yon, ikaw ay lumapit kay Jesus. O, kaya hindi natin dapat baliwalain ang kautusan. Dahil ayon sa talata ng Biblia, ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, ang utos ay matuwid, ang utos ay mabuti. Sabi niya kanina, hindi daw nagturo si Jesus ng 10 utos. Totoo ba yun na si Jesus hindi nag-utos ng 10 utos o hindi nagturo ng 10 utos? O hindi basahin po natin. Mateo 19, talatang 17. Ganito sabi. At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na mabuti. Tatapwat kung ibig mo pumasok sa buhay, ingatan mo utos. Sumagot si Jesus, sabi niya, sinabi niya sa kanya, alin-alin? Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sasaksi at di katotohanan, igalang mo ang iyong ama't ina, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. O hindi ba 10 utos yun? 10 utos yun. Kaya dito, lahat ng kanyang sinabi, hindi nakagiba sa afirmatibo. Bagkos nakatayo pa rin. Ngayon, dagdagan pa natin. Ang 10 utos ba ay umiiral bago ang Sinai, bago ang bundok ng Sinai? Kasi sa paniniwala niya, sa bundok lang ng Sinai, nagkaroon ng 10 utos. Okay. Unang utos. Nasaan ang unang utos? Sa Torah. Sa Genesis chapter 35 verse 2. Ayan, unang utos unang utos, Genesis 35 verse 2. Ikalawang utos. Nasaan yung ikalawang utos? Alam natin, yung ikalawang utos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Exodus chapter 31 verse 19. Ikatlong utos. Ang ikatlong utos sa Exodo 5 talatang 2. Wala pang bundok ng Sinai dyan, ha? Ikaapat. Ikaapat utos, Sabat. Ang Sabat nasaan? Genesis 2:2 at 3. Nandun naman pala nangingili naman pala ang Diyos ang Sabat. Tapos sabi niyo sa utos. Ikalimang utos. Sayang talaga. Okay. Dako tayo mga kapatid sa pangalawang pagkakataon ng pangalawang pagtatanong ng ating negative. Pastor Rosendo, 7 minuto. Your time start now. Kaya, accepted mo ba na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig? Yes, ang Diyos ay pag-ibig. At ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. No? Kaya naman, ang kautusan ay umiiral na bago pa na nangisip at dahil ang pag-ibig ay nandoon na. Next question. Okay. Accepted mo na nauna yung pag-ibig kaysa kautusan? No, ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. Kaya nga ang sabi ng unang Juan 5:3, ito ang pag-ibig sa Diyos. Ang sundin ang kanyang mga utos. No? Yun po pag-ibig sa Diyos. Kaya po nauna po sila pareho. Next question. Ulitin ko na accepted mo ba na nauna ang pag-ibig kaysa sa kautusan? Yes or no? Ulitin ko po yung sagot. No. Dahil po pareho lamang silang nauna. Sapagkat ang pag-ibig ay isang kinatuparan ng kautusan. No? Okay. Ang kautusan ay nauuwi sa isang salita.
ang ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. Galatia 5:24. Next question. Okay, next question. No? Ah, naniniwala ka ba na nauuna yung kautusan sa pag-ibig? Okay, sagot ko, no. Dahil pareho po silang nauna. Ulitin po natin, sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 5, sa mga taga-Galacia, no? Ang kautusan ay nauuwi sa isang salita. Ang ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. No, yun po ay nakasunod sa Galatia 5:24. Next question. Next question. Kay Eva at kay Adan, ano ba nauna? Inibig muna ng Diyos si Eva at si Adan bago nag-utos? O nag-utos muna ang Diyos kay Eva at kay Adan bago inibig? Alin na una? Pag-ibig o kautusan? Pareho, no? Pareho po dahil nag-utos ang Diyos upang walang maging kaguluhan kay Eva at Adan. Ano? Yun po ang pag-ibig ng Diyos sa kanila na ang Diyos, God of order, naglagay siya ng kaayusan sa pamamagitan ng kautusan dahil siya ay God of love and order. No, pag-ibig niya po yun, pag-expression of love niya yun kay Eva at Adan. Next question. Okay, ang sabi sa Genesis 2:7, nilalang ng Diyos ang tao, kumitil siya ng alabok, hininga niya na hininga ng buhay, naging kaluluwang buhay. Now, naniniwala ka ba na kaya ginawa ng Diyos si Eva at si Adan na una ang pag-ibig bago sila inutusan? Yes or no? No. No. Ecclesiastes 12:13, no, ang buong katungkulan ng tao ay sundin ang kanyang mga utos. Sa madaling salita, kaya ginawa ang tao dahil ang kanyang buong katungkulan ay sundin ang 10 utos. Next question. Next question. So kung gano'n ang iyong okay, tinatanggap mo na inutusan muna sila bago sila nilalang? Yes. Nauna ang utos dahil ang utos doon, no, ng Diyos ay patibayan ang kanyang luklukan. Nandun na po sa langit ang 10 utos. Sabi nga sa Apokalipsis 11:19, nandun na po ang kaba ng tipan sa langit. Hindi po nagsimula sa lupa, sa langit. Next question. Okay, next question. Nung kumain si Eva at si Adan na inutusan, huwag ka kakain ng mga, sabing ganon, bunga ng halamanan, ang evil and good. Noong sinabi yon, yung utos na yon, ay naniniwala ka ba na naroon sa 10 utos yon? Huwag ka kakain? Naroon pa sa 10 utos yon? Yes, in between the lines. Bakit to? Dahil yun po ay yung sinasabi, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Ang sinunod po ni Eva at Adan ay si Satanas. Sila po ay gumawa, ginawa nilang Diyos si Satanas, siyang sinunod nila, na dapat ang sinunod nila ay si Jehovah na nasa langit. Next question. Next question, no? Ay, alin nga sa 10 utos yung bawal kang kumain? Ang tinatanong ko, kung meron ng 10 utos at binrate nila, meron na, saan doon ang bawal kang kumain? Hindi yung in-line o yung on the line o kaya under the line. Ang tinatanong ko, saan yung bawal ka kumain? Ito po, context, behind the text, no? Behind the lines. Ganito po yan. Yung utos ng Diyos na huwag kang gagawa ng ibang Diyos liban sa akin, na dapat si Jehovah ang susundin ni Eva at Adan, ang ginawa ni Eva at Adan, sinunod si Satanas. Siyang naging Panginoon at Diyos nila.
no, na dapat si Jehovah lang ang sinunod nila. Kaya po sila yung lumabag sa unang utos. Next question. Next question. Hindi ko tinatanong yung idolatry nila. No? Ang tinatanong ko, ang utos kasi, hindi naman sinabi na, Adan, Eva, huwag ka sasamba sa ibang Diyos, ha? Hindi naman yun ang utos eh. Ang maliwanag na utos, huwag kang kakain. Saan sa 10 utos, kung meron na noon 10 utos, saan sa 10 utos, yung huwag ka kakain. Uulitin ko po ang sagot na naman. Ang sagot Behind po, na naman. ang sagot Wala po yung ay behind the line. behind the line. Behind the line. No? Dahil nga... Time. 7 minutes time. Okay. Oh. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. So, dako tayo sa 10 minutes na presentation ni Pastor. Okay. Your time start now. 10 minutes. Yung nilatag niya na pinakaano niya rito, poste, yung Psalms 89:14. Nagkamali siya talaga. Na ang nakalagay doon, hindi kung hindi pag-ibig, hindi niya masagot ito. Ngayon, nakita niya na, nagpuntos ako ng pag-ibig, sinusundan niya na ako sa pag-ibig. Ang problema, lahat ng mga talata niya, labas na kay Eva at kay Adan. Hindi na yun ang usapan namin dito. Ang patutunayan niya, kung meron ng batas, 10 utos, panahon ni Eva at Adan. Kaya tinatanong ko siya, tungkol kay Eva at kay Adan, ng pagkalalang, ng pagkautos, pero dinidinay niya. Pero mo sabihin niya, nauna yung utos bago nilikha, si Eva at si Adan? Nakita niyo na, no? Maniniwala ba kayo? Sino maniniwala sa Denmark? Na nauna yung utos, nauna, tinanong ko, anong una? Pag-ibig ba utos? Pareho daw sabay. O tinanong ko, nauna ba yung kautusan? Hindi raw sabay. Ano nilikha? Ano nauna? Pag-ibig o nag-utos? Abay, sabay na naman. O tapos tinanong ko kung nauna yung utos bago sila nilikha, oo daw. Ano bang klaseng usapan ito? Dito natin makikita na lahat ng mga talata rito wala sa context. Kasi kung saan siya pumunta. Okay? Hindi kay Eva at kay Adan. Ulitin ko, kaya tinanong ko siya, alam mo ba pinag-uusapan natin dito? Naunawaan mo? Na ang usapan dito, bago palikain si Eva at si Adan, meron na 10 utos. O dito kami kay Eva at kay Adan, before Eva at kay Adan, kaya doon ako nagtatanong, siya kung saan-saan pumupunta. Kaya immaterial lahat ng kanyang binigay. Ibig sabihin, nonsense, immaterial, at wala sa konteksto. Kaya hindi ko na pinakailaman yung talata niya eh. Kasi wala kay Eva at kay Adan na nakapokus. Kaya sabi ko, hindi niya alam kung ano yung kanyang proposition. O ngayon, yung pag-ibig na naman, pilit niya na namang na inuuna yung kautusan kaysa sa pag-ibig. Nagturo pa raw ako na hindi nagturo si Jesus ng Ayan, Ayan. Tungkol sa kautusan. Ang sabi ko, ang kautusan, andam ko kay Kristo. Ngayon, binabalik ni Kristo yung pag-ibig. Ang pag-usapan natin si Kristo. Hindi yung kautusan. Kasi si Kristo lang ang nagbigay ng kautusan. At si Kristo, pag-ibig ang una niyang binigay. Binanggit niya rito, Deuteronomy, ando doon na yung pag-ibig. Lahat ng talata niya rito, tungkol na sa pag-ibig eh. Hindi na tungkol sa kautusan, na puro nauuna na yung pag-ibig. Ayan. Kasi, pag-ibig lang naman talaga ang nauna, hindi ang kautusan. Tinanong ko, ando doon ba kay rebuttal to kumain. Nakasulat ba ron na sinabi ng Diyos huwag kakakain? Tungkol sa pagkain, saan ba nakatuto sa sa 10 Commandments kung ando doon na? Ay naku,
Lagi niya itinatago ang sabi niya, no, within the text. Ha? Hindi niya masagot ng diretsyo. Puro may pagtatago. Ganito pala itong kausap ko, puro tago ng tago At hindi naiintindihan yung pinag-uusapan namin kung saan pumupunta. Ha? Kaya ba't kailan lang tayo? Ngayon, nagtanong ko yon, inano niya idolatry. Ganito yan. Sumamba sila kasi kay Satan. Hindi ko tinatanong yon. Ang pinag-uusapan natin, pagkain. Hindi idolatry, hindi yung pagsamba. Hindi naman sinabi ng Diyos huwag ka sasamba kay Satan, ha? Walang ganun na utos kaya hindi nila binrake yung number 1. Kagad, ang una na break nila roon, ibig sabihin, yung utos ng Diyos, huwag ka kakain. Nasa kautusan ba to? 10 kautusan? Wala akong narinig Wala Puro pagtatanggi Ganito yan, ganyan yan. Naku. Wala ka makukuha dito na tamang mga katwiran. Kung titingnan natin, walang 10 utos yung tungkol sa pagkain. Wala. Kaya pinagtatanggol niya. Kung ando doon na sana yung 10 utos, doon silang nag-break sa pagkain. Inisa-isa ko na Thou shall not have any other God before me. Thou shall, sabing ganon. Thou shall not make any graven in heaven and thou shall not bow down before them. Because I am a jealous God. I will, visit your generation from third to fourth. Thou shall not use the name of the Lord. Thou shall not, the Sabbath day, make holy the Sabbath day. Holy your, father and mother. Thou shall not kill. Thou shall not steal. Thou shall, ando doon na lahat, pero wala akong makita ron na binrake nila, nando na yung 10 utos tungkol sa pagkain. Walang pagkain sa 10 Commandments. Naunawaan mo na din, Marian. Ngayon, kung gusto mo pa, bigyan mo ako talata na nasa 10 Commandments, kung ando na yung 10 Commandments, ano binrake niya sa 10 Commandments tungkol sa pagkain. Pagkain ito huwag ka pupunta sa iba, 10 Commandments pinag-uusapan natin dito, hindi ba? O pag wala kang wala na. Ibig sabihin nito, hindi pa talaga nakasulat yung 10 Commandments noon. Pag-ibig pa lang. Walang binrake siya sa 10 Commandments. Huwag ka kakain. Wala sa 10 Commandments yun. Ibig sabihin, wala pang 10 Commandments nung panahon na yun. Saka lang inilagay ng Diyos yun. Because of the humanity and sin of the people. Doon niya lang inilagay yon. Pero ang una, pag-ibig, uulitin ko, he will settle na yung pag-ibig ng Diyos, pag-ibig niya kay Jesus, pag-ibig sa atin ni Jesus, nauna pag-ibig, nauna yung biyaya kay Abraham, para magpakilala siya, tapos binabalik ni Jesus Christ kasi yung law, binrake ng ng Juda binrake ng mga Israelita Kaya ginawa ni Jesus, sa mga hentil, katulad natin, wala tayong batas, tayong mga hentil. May batas lang, Hudyo. Pinakita ni Jesus Christ yung kanyang pag-ibig. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Love the world. Hindi pa siya nagbigay ng commandment. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever believe in Him, yan ang gospel. Hindi commandments, hindi 10 commandments. Ang gospel, pag-ibig sa atin. Yan ang kailangan ipangaral natin itong huling sandali na end times. Pag-ibig na Jesus, ipangaral natin, hindi 10 utos. Whosoever believe in Him shall not perish but shall have everlasting time. Yan ang ebanghelyo. Pag-ibig. Gusto niya man takpan yung pag-ibig ng kautusan Gusto niya naman manguna yung kautusan bago pag-ibig minsan gusto niyo pang pagsabayin. Na hindi pwede. Dahil sa turo nyo lang ng inyong human teacher na pantay yung pag-ibig at saka yung kautusan, sabay,
Tatalikuran nyo na nauna yung pag-ibig, yung truth, yung katotohanan? Ha? Abay, I'm sorry to tell, umalis na lang kayo dyan sa ganyan turo. Na alam nyo, mali, pero nagko-compromise kayo. Pinipilit nyo yung kautusan bago ang pag-ibig. Hindi yan ang ebanghelyo. Ay pangaral natin, pag-ibig. Kung babalik tayo kay Eva at kay Adan, wala pa, pag-ibig pa lang. Kaya binabalik ni Jesus na lawgiver na pag-ibig muna bago batas. Ngayon, pag-ibig muna. Biyaya muna tayo. Yan ang ipangaral mo din, man. Pag-ibig at biyaya. Na nanggaling pa sa langit yung biyaya. Nanggaling pa yung pag-ibig sa langit. Dito lang umano yung kautusan dahil nagkasala ang tao. Bakit? Ano bang ng law? Para sa ganon makita ang kasalanan. Hindi pag-ibig yun. Para makita ang kasalanan, parang mirror yan. Nakita mo meron kang huling sa mapapahiran mo. Kasalanan. Kaya ngayon, pairalin natin ang pag-ibig. Habang maaga pa, hindi pa dumarating si Jesus, yung kanyang ebanghelyo, pag-ibig, kaya siya naparito dahil sa pag-ibig, kaya siya namatay si Jesus dahil sa pag-ibig, kaya nabuwis yung kanyang dugo dahil sa pag-ibig. Hindi sa kautusan. Kaya hinugasan tayo ng kanyang banal na dugo dahil sa pag-ibig, kaya ginawa tayong anak ng Diyos dahil sa pag-ibig, kaya pinatawad yung ating kasalanan dahil sa pag-ibig, kaya tinubos tayo ng kanyang dugo dahil sa pag-ibig. Kaya ngayon, nararanasan natin yung kaligtasan dahil sa pag-ibig. Napawalang sala tayo dahil sa pag-ibig. Nililinis tayo ng Diyos dahil sa pag-ibig. Lahat yan, hindi kautusan na maglilinis sa atin. Pag-ibig. Hindi magliligtas ang kautusan. Pag-ibig. Naniniwala ka ba na pag-ibig? Di ba? Kantahin na lang natin yan. Sabi nga ganun kailangan i-memorya po yan. Ang dami nga sa inyo, hindi alam yung kulo na tinuturo Pag-ibig. Unconditional love. Ang sabing ganon, one of the fruit of the Holy Spirit, the first fruit is love. Meron kang pananampalataya, kung wala kang pag-ibig, para kang batingaw na umaalingaw-ngaw. Pag-ibig ang nangunguna. Yun ang ipangaral natin. Huwag kautusan. Okay, Thank you. Dako tayo sa 7 minutes na cross. Brother Den, your time start now. Okay. Unang tanong. Okay. Ayon dito sa Roma 13:10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. Sinasang-ayunan niyo po ba ito? Yung binasa kong talata, yes or no? Nasa pangunawa mo yan, ang pag-ibig una bago kautusan. Yan ang ibig sabihin yan. Pag-ibig ang ano pa ako? Sa sentence, ang subject is pag-ibig, hindi law. Kung titingnan mo yan, hindi law ang subject dyan. Ang pag-ibig ang subject. Kaya huwag mo baligtarin ang pangunawa. Okay. Next question, no? Next question. May nakasulat ba dito sa Roma 13:10 na nauna ang pag-ibig kaysa sa kautusan? May nakasulat bang ganon? Meron na wala? Basahin mo. Babasahin ko Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Ngayon, ulitin ko yung tanong. Narinig mo, binasa ko yung talata. May nabasa pa tayo, letra por letra, na nagsasabi, ang pag-ibig ay nauna sa kautusan. Meron o wala? Meron. Ulitin ko, ang subject dyan, tungkol sa pag-ibig yan. Lahat yan tungkol sa pag-ibig. Romans chapter 13. Hindi kautusan ang subject dyan. Kaya huwag mo sabing, number 1 yung pinag-uusapan dyan, kautusan. Bilangin mo,
Yung pag-ibig, bilangin mo yung kautusan, tingnan mo kung anong subject. Ano nauuna, ano pinag-uusapan. Tingnan mo yung konteksto. Yan ang problema sa inyo eh. Pilit niyong inuuna yung law kaysa sa pag-ibig. Yan ang problema. Compromising spirit kayo sa nagturo sa inyo. Na alam nyo totoo na unang pag-ibig, bago kautusan, pero pinipilit nyo na uuna ang kautusan sa pag-ibig at gagamitin nyo pa yung scripture na mali naman ang unawa nyo. Bilangin mo, ilan ang law dyan? Sa 13, ilan ang love? Okay, next question. Next question. Inaagrihan mo ba yung talata na ang sinasabi ng talata, ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan? Inaagrihan mo ba yung sinasabi ni Apostol Pablo dito sa talatang ito? Inaagrihan mo, tinututulan mo? Mr. Moderator, sinagot ko na po. Hindi ko na sasagutin yan. Redundant ang question. Objection muna. Time stop muna. Bro Denmar, anong objection? Ang objection ko po, categorical question. Okay. Sasang-ayunan niya ba ito o tututulan niya yung Mr. talata? Moderator, Pastor, ang sagot ko counter-objection? po, tinutut ko nga kasi hindi law ang subject dyan. Ang subject dyan ay love, hindi law. Kaya nauuna dyan, yung love, hindi law. Gusto niya lang palupasin dyan na mas mahalaga ang law kaysa sa love. Yan lang gusto niya palupasin dyan. Nauna ang law, mas mahalaga ang law kaysa sa pag-ibig. Kaya tinututulan niya yung pag-ibig na nauna. Next question. Okay, next question. Tinututulan niya. Next question. Ang sagot niyo po, Pastor Rosendo, tinututulan ninyo yung sinasabi ni Pablo na ang pag-ibig ay isang katuparan ng kautusan. Sa madaling salita, nagkamali si Pablo sa kanyang sinabi. Yes or no? Hindi. Nagkamali ikaw. Sabi ko nga, kaya ka nagkakamali sa principle of hermeneutics. Talagang center, aalamin mo yung konteksto tungkol saan yan. Pag-ibig ba o kautusan? Aalamin mo ilang pag-ibig ang nasasabi dyan at ilang kautusan. Yun ang konteksto niyan. Naunang pag-ibig kesa sa kautusan. Huwag mo urahin yung kariton kesa sa kabayo. Inuuna mo yung kariton kesa sa kabayo eh. Inuuna mo yung kesa kay Jesus eh. Okay. Next question. Next question, no? Okay. So, kung tama pala si Apostol Pablo sa kanyang sinabi, paniniwalaan mo na at hindi mo na tututulan yung sinabi niya na yung pag-ibig ay isang ang pag-ibig ay isang katuparan ng kautusan. Hindi mo na tututulan kasi tama na si Pablo di ba? Yes or no? Mr. Moderator, masyadong ilang beses ko na ba sinagot yan? Wala na ba ibang tanong? Naubusan na ba? Pangatlo objection. Objection muna. Time stop. Objection. Objection muna. Objection muna. Brother Den, ano objection? Ko ganito. Nadinig kita, Pastor. Next question mo, sabi mo. Sige, bro, Den. Categorical po ang tanong ko ulit. Kasi po, ang sagot niyo po kanina, tama si Apostol Pablo. Kaya pang follow-up ko, kung tama si Apostol Pablo, sa madaling salita, hindi niya na tinututulan yung sinabi ni Apostol Pablo sa talata. Yes or no? Okay, so counter-objection, Pastor? Sige. Kung hindi ko tinututulan, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko tinututulan. Okay. Kaya nga sabi ko, mali lang yung kanyang unawa. I-on ko lang yung time, Pastor, Sumasagot ka naman, hindi mo tinututulan. Proceed. Correct. Kanina ko pa sinabi. Masya lang ang tinututulan ko. Kasi meron akong ebidensya na sa hermeneutical, proper interpretation, immediate context, ilang beses binanggit ang love. Siguro merong 8. Next ilang question, beses binanggit ang law? Isa. Next question. Next question na, sabi ni Brother Rasha. Next question.
Dito sa awit 119, verses 142 to 144. Ang sabi dito, ang katwiran mo'y walang ang katwiran mo ay walang hanggang katwiran, at ang kautusan mo'y katotohanan. Ang mga patutuo mo'y matuwid magpakailanman, bigyan mo ko ng unawa at mabubuhay ako. So, agrega sa sinabi ni Haring David na ang kautusan ay walang hanggan. Yes or no? Well, yes, walang hanggan ito, pero nauna pa rin ang pag-ibig. At saka walang 10 commandments bago pa si Eva at si Adan. Yan ang pinag-uusapan natin. Malayo na yan sa iyong mga presentation at question. Pumunta ka kay Eva at kay Adan kasi. Ba't ayaw mo pumunta kay Eva at kay Adan? Nahihiya ka? Yun ang ating text rito. Okay. Next question. Okay, next question. Ang English nung aking binasa kanina, Pastor Rosendo, sayang. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. At dako tayo sa final conclusion, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Kay Noriel Gabasa, sabi niya may hermeneutics ka pang nalalaman ha. Shoutout din kay Catching Discombulation, nagalit na tuloy si Pastor. Shoutout kay Jessel Bello, inuuna daw ang law sa pag-ibig. Sure ka na talaga, Pastor? Wala bang pag-ibig sa tingin mo yung mga taong sinusunod sa kautusan? Shoutout din kay Jomar Japin, Romans 5:13, for until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Yet sin was imputed, which means the law was in force even before it was written on stone. Shoutout din kay Al Ascura, ang SDA kampo ng 666. Dahil ginaya ang Diyos ng 666. Shoutout mga kapatid kay Muslim Islam. Kahanga-hanga ang mga argumento ng debater ngayon. Based sa kasulatan talaga. Shoutout din kay Ken Buendia. Naku, yari. Bago pa si Adan at Eva, nandyan na ang 10 si. Tanong, namamatay ba si Adan at Eva nung hindi pa sila nagkasala? Shoutout din kay Carl Frederick Rebotazo. Ang context po ng Mateo 19 na sinitas ni Brodenmar ay hindi about eternal life. Shoutout din kay Al Ascura, Mateo 19:17, hindi 10 utos yan. Dahil wala ang sabat, hindi marunong magbilang, kaya sablay ang aral. Shoutout din kay Zach Jacob Resort, ang Bantay Pinto. Bakit sinabi mong wala pa ang bundok ng Sinai Denmar? Ano yan? Sumulpot lang na parang pigsa? Shoutout din mga kapatid kay Felix Amnosio. Amen bro. Shoutout din mga kapatid kay Peter Pendon at dito mga kapatid kay Aldrin Calosa. Tanong lang po, ano pong hermeneutics books and reference niya na kapag mas maraming nabanggit ang isang salita ay yun na ang tema. Shoutout din kay Noriel Cool Gabasa. Kung hermeneutics pala Rosendo ang subject dyan. Alo. Na dapat masunod, kaya dapat mahalin mo ang Diyos para masunod mo ang utos. Okay, dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Pastor Rosendo bilang negatibo na umiiral ng 10 utos bago palalangin ng Diyos si Eva. Your time start now, Pastor. Yeah, thank you. Unang-una sa lahat ng mga nakapakinig at nawa meron tayong natutunan. At pinakita natin dito na ang Diyos ng pag-ibig. Kaya nauna ang Diyos bago siya nagbigay ng kautusan. Ang pinag-uusapan namin, kaya ako tinanong siya, kung naunawaan niya, kasi nagbigay tayo ng boundary ng pag-uusapan lang natin ang Diyos at saka si Eva at si Adan. No? At doon, talakayin natin. Pero ang nangyari, sabi ko nga, lahat ng tinalakay niya outside kay Eva at kay Adan. Kaya kung makikita natin, illogical. Wala sa tema. Kaya hinanap ko kagad yung kanyang teksto na pinakamatibay. At binigay niya Psalms 89:14. At wala namang kautusan doon. Naluklukan ng Diyos. Nagkamali na kagad siya nang itinayo. Kaya hindi na dapat gibain dahil giba na. Maliwanag sabi, righteousness and justice, sabing ganon, foundation of the throne,
Love. Yan. Faithfulness before. Sabi niya ganon, before me. Bago lahat, pag-ibig muna. Hindi kautusan. Ha? Ayaw maniwala ni Denmark na pag-ibig muna. Gusto niya puro kautusan eh. Pati paglikha, gusto niya kautusan muna bago nilikha. Nakita niyo na yung malaking pagkakamali. Pangalawa, hindi niya masagot na 10 Commandments. Doon si Eva at si Adan, wala sa 10 Commandments yung huwag kakakain. Nasaan kung may napatunayan siya sa 10 Commandments na nilabag ni Eva at ni Adan, o di meron ng kautusan. Wala yung 10 utos doon eh. Di wala siya nilabag sa 10 utos kasi wala pang ibinibigay na 10 utos. Di ba? Maliwanag naman yun eh. Kaya kung titingnan natin dito, finally, unti-unting kumakambyo siya sa pag-ibig. Pero gusto pa rin niya unahin ang kautusan bago pag-ibig. Kaya maling-mali ang ebanghelyo na itinuturo ni Denmark. Inuuna niya yung kariton bago yung kabayo. Hindi pwedeng ganon. Inuuna niya ang kautusan bago pag-ibig ni Jesus. Unahin mo si Jesus. Unahin mo yung pag-ibig ni Jesus. At saka na yung kautusan. Kaya dito, makikita natin, walang napatunayan ito si Denmark. Out of context lahat ng kanyang mga binanggit. Akala ko pa naman, naghukay ito sa baon ng tatay niya at inilam ang tungkol ng pagsasabi na ando doon na yung kautusan bago pa si Eva at si Adan. Wala naman siya na i-present na matibay na dahilan. Yung matibay niya rito, na-refute pa. Nandun ang pag-ibig. Wala yung law. Sa matibay niya na 89-40, nag-umpisa pa lang, wala yung law, pag-ibig ang ando doon. Nauna, nangangahulugan, bagsak yung kanyang argumento dito. Kaya kung titingnan natin, Denmark, mahal kita. Saka na ako magbibigay ng batas sa iyo. Unang pag-ibig muna bibigay ko sa iyo bago kita utusan, mauuna yung pag-ibig ko muna sa iyo bago kita sasabihan na huwag ka naman lalabag sa right art of Bible hermeneutics or right interpretation. Sa right interpretation of the Bible. Bagsak ang iyong hermeneutics. Okay? Yun lang. Dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative na si Brother Denmark sa kanyang patutunayan na ang umiiral na ang 10 utos bago pala lalangin ng Diyos si Eva at Adan. Your time start now, Bro Denmark. Kita niyo po yung pagbuhol-buhol ni Pastor, no? Nakabuhol-buhol siya kanina, hindi daw tinuturo ni Jesus. Ngayon, tinuro na, ginanap pa. Noong tinanong ko, mali ba si Apostol Pablo, tinututulan niya. Noong huli, sabi niya, hindi niya na daw tinututulan kasi tama na si Pablo. Ano ba talaga, kuya? Tingnan mo natin yung talata, no? Roma 10:13, napakaganda, no? Sabi, no? Ayan Roma 13:10, no? Ang sabi diyan, ang pag-ibig nga ay isang katuparan ng kautusan. Isa-isahin natin yung 4 na nauna, pag-ibig sa Diyos. Ano yan? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Sabi mo, Pastor, yung hindi nila pagsunod kay Jehovah sa utos na huwag kumain, idolatry. Ikaw nagsabi niya na. Sabi mo, huwag na natin usapan yung idolatry. Hindi naman sabi niya na. Di ba? Ikaw nagsabi nun. Ay, ano pa yung ikalawa? Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Nilabag yan ng iglesyang kinabibilangan ni Jared Almasora.
at saka ng ating moderator na si Rasha Vista at yung mga Katolikong nanonood yan. Pangatlo, huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Oh. Sinusunod namin yan dahil ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. No? Dapat, alalahanin mo ang araw ng Sabat. O nasa Henesis 2:2 yun na. Hanggang 3. O nandun na po sa panahon ni Eva at Adan ang Sabat. Itinatag ng Diyos ang Sabat sa halamanan ng Eden. Ano? Oh. So, si Pastor Rosendo rin mismo nagsabi, yung awit 119, verse 142, na nagsasabi na ang kautusan ay eternal, sabi niya kanina, naniniwala siya, yes, o eternal. So, madaling salita, tapos na po ang debate. Bakit? Eternal na po ang kautusan, ayon kay Pastor Rosendo. No? Ano pa yung 5 hanggang 10? Yun po ay pag-ibig sa kapwa. Kaya po ang kautusan, anya kay Apostol Pablo, ay katuparan. No, natutupad sa isang salita. Ano po yun? Pag-ibig. No? Kaya po ang pag-ibig at kautusan, no, ay balance po yan. Walang nauna, walang sumunod, walang nahuli. Kundi balance po yan, mga kapatid. No? At Roman policy po si Pastor Rosendo sa pagsasabing sinasabi natin na uuna ang kautusan kaysa sa pag-ibig. Wala po tayong sinasabi ganun. Yun po ay magkasabay na umiral. No? Magkasabay po yan. Kasi po ang Diyos natin ay God of order. Kaya naglagay siya ng kautusan, no, bago pa lalangin ang tao. No? Dahil ganyan niya kamahal ang tao, ayaw niya silang magkagulo. Yun po ang esensya. Ang pag-ibig ay esensya ng kautusan. No? Maliwanag po yan. Ano? Kaya dito, mga kapatid, napatunayan natin at nakatindig talaga pang totoo na hindi maaaring alisin ang kautusan sapagkat ito'y patibayan ng luklukan ng Diyos. No, na siyang gagamitin niyang panghatol sa tao. Ecclesiastes 12:13-14. No? So dito, mga kapatid, ang Ebanghelyo ay tumatayo sa pangangailangan natin dahil hindi natin masunod ng kautusan, tayo ay nagkasala sa Diyos. Kaya kinakailangan natin ng Kristo sa ating buhay. No? Doon po pumapasok ang biyaya. Kaya sabi po dito sa Roma 3, no? Roma 3:31, niwawalang kabuluhan kaya natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa natin ang kautusan. Ayun naman po pala. Bakit si Pastor Rosendo, nung mag-born again, winawalang kabuluhan ang kautusan? Kaya hindi ho kayo tamang born again eh. Burn again. No? Ang tunay na born again, kami. Kasi sinusunod namin ang salitang ito ni Apostol Pablo na pinagtitibay namin ang kautusan. Ginaganap pa namin ang kautusan. Yung Apokalipsis 19:9, ang kabanantipan ay nasa langit. No? Wala sa lupa. Ay, time na pala. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between SDA and Born Again Church sa topic na patutunayan na umiiral na ang 10 na utos o 10 commandments bago palalangin ng Diyos si Eva at Adan. So dito mga kapatid, ayon sa kaugalian ng Debaters Convention, meron pagkakataon yung ating audience na magtanong sa ating mga nasa live. Ang tanong mga kapatid ay magkakaroon lamang sila ng 2 tanong each sa ating mga debatista. Bago tayo mag-end, unahin kong tawagin kung nandito pa si Brother Mario. Kung gusto mong magtanong bro sa ating debater, meron ba? Sige, magtanong ako. Kanino muna bro magtatanong? Kay Brother Delmar. Okay. Tanong lang bro ha. Proceed. Sabi mo ay meron ng kautusan bago pa likhain si Eva at Adan. Tama ba? Yes po. Opo. Next question. Ngayon, kung meron ng kautusan na bago pa si Eva at Adan, ay sino sumusunod sa kautusan na yun?
Sino po sumusunod? At lahat ng sangnilikha ng Panginoon, kabilang na ang mga anghel. Next question. Next question. Saan sa 10 utos ang sinusunod ng mga anghel? Lahat po. No, yung esensya po niya ng pag-ibig sa Diyos, no, yan po ang ginaganap ng mga anghel. Kaya nung hindi umibig si Satanas at imibig niya kanyang sarili, lumabag siya sa utos, ginawa niyang Diyos ang kanyang sarili, yun po ay paglabag sa 10 utos. Thank you. Ako. So, okay Sabi na. Okay na, bro, Isang Mario. tanong pa? Dalawa lang. Isang tanong pa pwede? Dalawa lang, hindi pwede. So, Dalawa. mga kapatid, thank you, Brother Mario. Sunod nating magtatanong si Brother Mark Pumbao, kung nandyan siya. Bro Mark, magtatanong ka ba? Okay, parang busy ata si Brother Mark. Brother Marty Sintino ng Pritiris, meron ba? Ibang tanong? Okay, parang busy din. Si Brother Rioel Celebran ng SDA, magtatanong ka po ba, bro? Yes, bro. Okay, sinong tatanungin mo, bro? Si Pastor Rosindo. Okay, proceed, bro, sa tanong. So yung tanong ko kay Pastor Rosindo, na sabi niya ang 10 utos hanggang kay Juan lang. Dito sa Juan, dito sa Luke chapter 16-17, the law of God, it will be forever. Kaya yung tanong ko, sino yung mali niya, yung sinasabi niya na ang law of God, the Ten Commandments hanggang 1 lang, or itong Luke chapter 16-17, sinabi ni Lucas na magpakailanman. Okay, sagot. Alam mo, yung sinabi doon ay para sa Hudyo yun eh. Kasi sila nasa ilalim ng batas. Ang mga entil, katulad natin, wala tayo sa ilalim ng batas. Yan yung sinabi sa Romans chapter 2 verse 4. Yung walang kautusan, hatulan ayon sa konsensya. Yung nasa ilalim ng batas, hatulan ayon sa batas. At yung nasa ilalim ng ebanghelyo, hatulan question. sa ebanghelyo. Next question. Bro Rasyaw, di talaga malayo. Di talaga yung tanong ko Tanong lang, ganito bro. kasi ulitin ko na. Tanong lang. So, last Ulitin ko na question lang mo kasi yan, bro. Sige, last question. di kasi niya naintindihan. Ulitin ko na lang. Sabi niya, ang law of God, ang Ten Commandments, hanggang kay Juan lang. Tapos, sabi ni Lucas, sa Luke chapter 16-17 na, ang law of God, it will be forever. Kaya yan ang tanong ko, sino yung tama nila? Sabi ni Juan, sabi ni Lucas na ang kautosan, ang 10 utos, magpakailanman. Pero ang pangaral ni Pastor Rosindo, hanggang kay Juan lang. Sino yung tama ni Pastor Rosindo at ni Lucas? Okay, proceed. Tama pareho. Kaya lang, unawain natin na tayo nasa ilalim na ng biyaya. At yung kautusan, eternal yun eh. Eternal gumawa, eternal. Kaya ka nauuwi sa pag-ibig eh, yung 10. Hindi natin iaalis yung 10. Ang inano natin, nauuna yung pag-ibig. Nakahang lang yung pag-ibig, yung 10 utos sa pag-ibig. Kaya mas mahalaga. Sige, malayo pa rin. Next question, next question. Last na lang. Ay, last time ano na pala, next na magtatanong. Okay na. Dalawa lang. Malayo pero okay lang. Okay na. Wala tayong magawad. Okay, so ang susunod natin si Bishop Ramon Leroy. Gusto mo niya bang magtanong? Sige, kay Denmark. Kay Denmark. Dalawang tanong lang, Bishop. Proceed. Okay. Sino na una, si Abraham o si Moses? Kahit sa book. Sino una? Si Abraham po ang nauna. Si Abraham din po ay tumupad sa 10 utos na sa Henesis 26 talatang 5. Sa mga tipid, kasi ang premise muna ba ako magtanong?
O, kasi sabi mo, ang topic nyo kasi, may 10 utos na umiiral. Umiiral na 10 utos. Ngayon, yung kay Abraham ay nasa pangako. Tapos yung kay Moses dumating yung 10 utos. Bago dumating yung 10 utos, naniniwala ka ba na si Abraham may pangako na 430 years? Saka lang dumating yung 10 utos. Naniniwala ka ba? Nauna yung pangako. Sige. No, sabay po. No? Hindi. Yung pangako po, Sagot yung pangako ko yan, po ay resulta ng pagtupad niya sa 10 utos. Bali po, basahin po natin 26:5 ng Henesis. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking mga bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga kautusan. Maliwanag po dito, sinunod ho ni Abraham ang utos o ang kautusan ng Panginoon. Kasi ang tanong ko kasi, sa Galatians chapter 3, Galatians chapter 3:17. Ito ang ibig ko sabihin, panagtibay ng Diyos ang kanyang tipan at pinangakong tuparin ito. Ang tipang iyon ay di pinawalang bisa ng kautusan na dumating lamang pagkaraan ng 430 years na taon na hindi pinawalang saysay yung pangako. Di nauna pala yung pangako kaysa kautusan. Kaya wala pang kautusan sa Genesis. Salamat. Sige, okay lang. Thank you. Hindi pa umiiral doon. Walang 10 utos. Tanong lang. Okay na yun siguro. Magtatawag ako lang ha. Okay na siguro yun kay Bishop. Ari ba ako Rasya magtanong? Oo, nasa listahan ka. Hintayin mo lang kasi Nakaribat si Pastor Ramon na ako wala. Alam mo naman, kilala mo yan. So dito na lang tayo kay Brother Marty. Nagpataas siya, tinawag ko siya kanina. Bro Marty. Bro Marty? Oh, yes. Ayan. Sino muna? Yes, bro. Sino yung tatanungin mo? Si Denmark. Okay, proceed lang bro. Tanong lang bro ha. Huwag kayong mag-rebat. Sa bago i-create si Eva at Adan, say sa first 5 days, sino ang sumusunod o sumusuway doon sa 10 utos? Okay. Wala po tayong mababasa word per word kung word per word po ang hinahanap ninyo. Pero sumusunod, ang mga anghel po ay sumusunod sa utos ng Diyos. Dahil sila rin po ay tinatawag na anak ng Diyos. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumusunod sa utos ng Diyos. Bilang tanda ng kanilang pag-ibig. No? John chapter 14, basahin po natin yung Juan 14:21, ganito sabi, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ng mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking may siya iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Okay, second question. Noong ikapitong araw sinabi ng bless the 7th day and make it holy. Ibig bang sabihin ang 7th day before creation ay hindi blessed at hindi holy? No. No. Dahil sanctified and blessed na po ang Sabat, no? At yan po ay inulit lamang ng Diyos ritually and ceremonially para ipakita kay Eva at ituro sa kanila na ang Sabat ay banal, matuwid at mabuti. No, yun po ay representation niya. No, sapagkat wala naman nakakita kasi doon sa kabanantipan na nasa langit, Apokalipsis 11:19. No? Kaya ang ginawa ng Diyos to represent, ipinakita niya kay Eva at Adan, itinuro niya, ito ang Sabat. Question. Wala na pala. Wala na, thank you sa pagsagot. Okay. Dito tayo kay Brother Jose Bayre ng SDA. Brother Jose? Salamat. Kanino ka muna magtatanong? Kay Denmark po. Sige. Anong tanong natin? Proceed.
Ito ang tanong ko. Tunay ba yung nakatala sa Biblia, Bro Denmar, sa Osea 6 at 7, na tunay bang sinalangsang ni Adan yung tipan ng Diyos na kagaya ng mga Israelita? Ibig bang sabihin, sa panahon pa ni Adan, may tipan na o kautusan ang Diyos? Tama po ba yun? Meron po, tama po, no? Kasi mabasa natin sa Exodo. Exodo 34:28. Ano po sabi? Ang sabi dito, at isinulat ng Panginoon sa 2 tapyas ng bato, salita ng tipan, ang 10 utos. No? Ang 10 utos, sabi sa Exodo 31, pinakawalang hanggang tipan. Eternal covenant, ang moral law. Kaya po, sa panahon pa lang ni Ebatadan, meron na pong moral law. Ayan po ang covenant ng Diyos doon sa una niyang nilalang. Next question. Ayun, salamat po. Pangalawa po, tunay bang una yung templo sa langit na kinasulatan o kinalagyan ng kaba ng tipan ayon sa Apokalipsis 11:18 hanggang 19, at tunay bang sinabi sa aklat ni David o tunay bang sinabi sa aklat ng hari na walang ibang laman ang kaban kundi ang 2 tapyas na bato? Tunay po ba? Tunay po yun. No, ang 2 tapyas na bato ay inilagay sa loob ng kaban ng tipan. Sapagkat yung mga ceremonial law ay nasa siping ng kaban, yung nasa loob ng kaban, yun ang moral law. At yun po ay nasa langit ayon kay Juan. No, sa Apokalipsis 11, talatang 19. No? Kaya yung kaban ng tipan, bago ibinaba, nasa langit po muna eh. Ayun. Yun. Salamat po. Okay, thank you. At yung hindi pa nakatanong, si Brother Albert, gusto mo bang magtanong? Okay, wala siya. Negative. Brother Ryan de la Cruz? Okay, hindi din. Okay, so siguro mga kapatid, yun yung mga tanong ng ating mga tropa dito. So dito tayo sa ating pasasalamat. Unahin natin si Brother Denmar. Sana hindi na nyo mabanggit yung patungkol sa debate. Brother, proceed brother. Okay, yan. Paxet Bonum. Isang magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Muli po ang inyong pong malita lingkod, Brother Denmar Santiago, ay nagpapasalamat. Siyempre, higit sa lahat at lalo sa lahat, lubos-lubos sa kanyang lahat ng kalwalatian, parangal at pagluluwalhati sa nag-iisang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. No? Kaya naman, ang ating karunungan na nagmumula sa Kanya, yan po ay ibinabalik natin at pinagpapasalamat natin sa Kanyang siyang lumikha. So marami rin po salamat sa mga nanood dito po sa ating platform, dito sa GC, gayon din po sa dyan po sa Russia TV, sa inyong comment box, no? Positive o negative man, ay tatanggapin po natin ang inyong mga komento. No? Binabati natin yung pastor natin dyan, si Pastor Aldrin. No? Nandiyan si Pastor Aldrin sa comment box. No? Ayan, nandiyan din ang ABIM, sa nakinatawan ng ABIM si Brother Noriel Gabasa. No? Ayan. So, pinagpapasalamat natin ang Advent Biblical International Ministry sa pangunguna ng aking mentor, aking poging mentor, Dr. Rocky Tulog, at ang aking partner in crime, Brother Fernando B. Camacho Jr. At syempre, dito sa may-ari ng aking t-shirt sa 3A Media, mga kaigsuonan na mga Bisaya dako. Ayan, pinapasalamatan natin kayo at ano pa ba? Ayan. So, muli po mga kapatid, kayo po yung binibigay sa bago yan. I-shoutout pala natin muna. Sorry. Shoutout pala natin muna si Brother Ren Belza, yung ating convert from MCGI na nanonood siya. No? And then yung ating church na pinaglilingkuran bilang layman, itong Lagro
Lagro Seventh-day Adventist Church, no? Yan po. So binabati po natin kayo na happy midweek diyan. So kayo po ay aking ibinibigay. Nakalimutan ko, maraming salamat kay Pastor Rosendo na ating nakausap. Maraming salamat dahil naging professional siya at mabait. Yun nga lang, kung high blood din nyo, huwag kayong magagalit at medyo may katandaan na rin po kayo, no? So, mahal natin yan si Pastor Rosendo. Dito lang kami nabubugbugan talaga. Okay din, sa ating pambansang moderator, non-SDA manager, thank you so much. Brother Vista, no? At sa may-ari ng DevCon, ang ating administrators, Brother Sispo, Pastor Ferdinand Sustento, and yung aking best friend, si Brother Albert. Kahit kailan, best friend ko po yan, mga kapatid. Ayan. So kayo po, binibigay ko sa mapagpalang kamay ng Panginoon at patuloy kayo sumampalataya. Sa misteryo ng ating pananampalataya, si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay. At si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya kapatid at kaibigan, uuwi na tayo, maganda na kayo. Dahil ang Panginoon Jesucristo, malapit nang dumating. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat. Okay, dako tayo sa final conclusion ni final conclusion. Pasasalamat, Pastor. Yeah, praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. At unang-una, salamat po sa ating Panginoong Jesus na sa Kanya nanggagaling ang lahat ng karunungan at nagpapakumbaba po tayo sa Kanyang harapan. At nawa, mayroon po tayong natutunan sa gabing ito, lalo na doon sa mga patuloy na narito sa platform na ito at yung mga ando doon na nagbibigay ng kanilang mga komento. Kaya magpatuloy ang mga ganitong klase na pagtatalakay at nagpapasalamat tayo kay Russia na patuloy na sumusuporta at nagiging nandung gumagaling sa kanyang pagbibigay ng tagapamagitan sa atin dito po sa ating pong DevCon. At nawa, pagpalain tayong lahat ng Panginoon. God bless you, and to God be the glory. Amen. Magpasalamat mga kapatid. Gusto ko din magpasalamat mga kapatid. Siyempre, nangungunay dyan yung ating ginagamit ngayon, Debaters Convention. Maraming salamat. At si Brother Albert Hinkel, at si Brother Sispo. Siyempre, yung lahat ng mga tropa na nandito, Brother Ryan, Mario, Brother Mark, Brother Marty, Brother Albert, Brother Yoel, Pastor Ramon, Bishop Ramon, at dyan din si Brother Jose, at sa iba pang hindi nakapasok mga kapatid. So, kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon sa dalawang ito. At pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa debate Russia TV mga kapatid. So maraming salamat. Please subscribe yung ating YouTube channel, Russia TV, at yung aking Facebook. Diyan ako na laging nagla-live. So paki-follow po Russia Vista mga kapatid. At kung gusto nyo ding magsuri sa dalawang ito, Brother Denmar, nakatag naman yung name niya, at Pastor Rosendo, pwede din ninyong matanong ang dalawang ito. So maraming salamat mga kapatid. This is Anvin Russia ng Russia TV, and we're out.